Bethel I'll raise, so by my woes to be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee, nearer to thee. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at sa awa ng Panginoon, ay patuloy po na nagpapagamit para po sa kaluwalhatian ng Panginoon sa pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ipagpapatuloy po natin ang atin pong pag-aaral sa doktrina po ng ating Panginoong Hesukristo. Christology po tayo, part 2 na po tayo ng ating tinatalakay, the person of Christ, how is Jesus fully God and fully man, yet one person. Ito po ang ating sasagutin. At ito po mga kapatid ay isang malaking issue sa larangan ng relihiyon. Kagaya po ng binanggit ko kahapon, hindi po lahat ng Kristiyanong simbahan na sinasabing sila'y mga mananampalataya ay naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kaya importante po itong talakayin. Siya po ba ay totoong tao at siya po ba ay totoong Diyos din? Ngayon, kung siya po ba'y Diyos na nagkatawang tao, nung nagkatawang tao bubo siya na wala ang kanyang pagka-Diyos. So ito po yung ating tinatalakay. At lilinawin po natin ito ayon po sa saligan ng ating pananampalataya sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo. So tinalakay ko na po kahapon yung humanity of the Lord Jesus Christ. At sa oras pong ito ay tatalakayin naman natin yung kanyang human weaknesses and limitations. Sa pagiging tao po ng ating Panginoong Hesukristo, ay tinaglay po ba niya ang human weaknesses and limitations as human? Siguro na itanong niyo yun, ano po? Kasi Diyos din po siya, at the same time ay tao. Bukas pa naman po natin tatalakayin yung kanyang pagka-Diyos. At tinatalakay po natin ngayon yung kanyang pagiging tao. So the question is, did Jesus, when He became human, limited on His capacity as God? So, ito po'y magandang pag-usapan. Kasi po, gaya po nung naitanong ko sa inyo ng isang araw, kung Diyos ka, meron ka bang hindi kayang gawin? Meron ka bang hindi kayang, tuparin bilang Diyos? So, in reality, wala pong hindi kayang gawin ng Diyos. Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagka-Diyos. Subalit, may mga bagay na hindi niya gagawin dahil lalabag ito sa kanyang pagka-Diyos. Alam niyo po ba yun? So, meron po siyang hindi gagawin dahil labag ito sa kanyang pagka-Diyos. In fact, yung tukso po ng demonyo sa Panginoong Hesukristo sa ilang, those things are so easy for the Lord Jesus to do. Nagawa nga niyang magpakain ng maraming tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Hindi niya ba kayang gawing tinapay ang bato? So kaya niya po lahat yun. Yun yung tubig, nagawa niyang alak. Yun yung mga himala ng pagpapalakad sa mga lumpo, pagpapakita sa mga bulag, at sa himala ng pagbuhay sa patay. Those are things associated
for His deity, of Him being God. Pero bakit may mga bagay na hindi siya ginawa? Bakit may mga bagay na hindi niya ipinakita ang kanyang pagka-Diyos? Mga kapatid, we will study this to prove that when Jesus was in the form of humanity, being a perfect human being, He is limited and there are weaknesses na naranasan niya. And the Bible speak of this. So the question is, how Jesus is fully God and fully man? So puntahan po natin ang atin pong PowerPoint. So how is Jesus fully God and fully man yet in one person? So ang explanation po natin, ang scriptural basis, we may summarize the biblical teaching about the person of Christ as follow. Jesus Christ was fully God and fully man in one person and will be so forever. No, so Pastor Kamya, tama ba yung premise mo? Will Jesus be forever human? Will Jesus be forever God? So ano po ba siya? Mga kapatid, ang katayuan po ng Panginoong Hesukristo, He is a perfect human and He is God. And that will remain forever so. Sa mamaya po, maiintindihan natin yan. Ang tanong dyan Pastor Kamya, nung umakyat ba si Jesus papunta sa langit? In human form pa rin po ba yun? Yan po, sasagutin natin yan mamaya. No? Marahil, ngayon nyo lang ito naririnig at marahil yung iba, hindi po natin natatalakay pa sa mga mensahe ng pastor. Hindi naman po natin naririnig pa. Ano nga ba ang Panginoong Hesukristo nung umakyat sa langit? Ayan, so maganda po nating pag-aralan yan. So let us go to the premise of our study this morning, human weaknesses and limitations in the human body of the Lord. So, atin pong pag-aralan. Number 1, Jesus had a human body. There will be no contention about that. And the fact that Jesus had a human body just like our human bodies, katulad ng nabasa natin sa scripture, ay siya po ay ipinanganak sa laman. He was born just all human babies are born. Luke 2:7. Hindi po cesarean, kasi wala pa naman sigurong cesarean nung araw. So hindi po siya siguro suhi o papaano man. Una ba paa, una ba ulo, paano pinanganak ang Panginoon? Hindi na po binanggit ng Biblia yun, pero ang katotohanan na He was born just all human babies, dumaan po siya sa sinapupunan nito pong si Maria at ipinanganak. So ang susunod po, He grew through childhood to adulthood just other children grow. Ang sabi po ng Luke chapter 2 verse 40, anong verse natin? And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. So, yan po ang Panginoong Hesukristo. Sabi po sa aklat ni Luke, sabi po, Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So, just like any other human being, ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak ng meron pong human body. At ang sabi nga, Jesus became tired just as we do. Kagaya po ng nabasa natin sa John 4:6. Ano po ang sabi diyan? Jesus wearied as He was with His journey, sat down beside the well in Samaria at nanghingi ng maiinom doon po sa babae sa balon ni Jacob. Hindi lang po siya diyan napagod sa paglalakbay. Ang sabi po sa susunod na talata, sa John 19:28, He became thirsty, for when He was on the cross, He said, I thirst. So dyan din po sa John 4:6, 4:7, susunod na mga talata, humingi siya ng tubig doon sa babae sa balon dahil siya'y nauhaw. So makikita po natin na nandyan po yung palatandaan in a body form, in the human form, ay nauuhaw, nagugutom, napapagod. So meron siyang mga kahinaan bilang isang tao. Katulad din. Hindi po siya supernatural or alien or
ano tawag doon, kakaibang nilalang, no? Na nung naandito sa sanlibutan ay hindi po nakaranas ng mga bagay na naranasan ng bawat isang nilalang. So siya po ay tao, nakaranas po ng mga bagay na yan. So and after he fasted for 40 days sa wilderness, ano po ang sabi? Nagutom. Matthew 4:2. Kaya nga, yan ang kinakapitalize po ng kaaway at ginawa po na tuksuhin at sinabing gawing tinapay ang bato. So, makikita po natin, there was also at times na siya ay physically weak. Matthew 4:11. For during his temptation in the wilderness, he fasted for 40 days and dumating po siya do sa point na his entire physical body ay napagod. At sabi po ng Matthew 4:11, di po ba sabi ron, the angels came and ministered to him, apparently to care for him and provide for his nourishment until he regained enough strength to come out of the wilderness. Yun po yung ating mababasa ron, di po ba? So the culmination, mga kapatid, of Jesus' limitation ay ano po? The culmination of Jesus, ito pa pala muna. When he was on the way to be crucified, the soldier forced Simon of Cyrene to carry his cross. Sa Luke 23 verse 26. So most likely, because Jesus during that time was so weak, because of the beating na tinanggap niya doon sa mga Roman soldier, wala na siyang enough strength to carry the cross hanggang bundok ng Golgotha. Hindi po ba? So those are verses pertaining to the humanity of the Lord Jesus Christ. And the culmination of Jesus' limitations in terms of his human body is when he died on the cross. Luke 23:46. His human body ceased to have life in it, and it ceased to function just as our body does when we die. Amen? So alam naman po natin, Jesus also rose from the dead in a physical human body, the one that was made perfect and was no longer subject to weakness, to disease, or death. Ibang usapan na po, nung nabuhay na po siya sa mga patay, bagamat nasa human body pa rin po siya, take note, nung nabuhay ba ang Panginoon sa mga patay, ano po ba yung nakita ng mga alagad? Espiritu na ho ba ito? O ito ho ba human body pa rin? Ayan, magandang talakayan yan kasi dito nagkakaroon din ng contention. Nung nabuhay daw ang Panginoong Hesukristo, ay hindi na po siya in bodily form. Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi mahalaga rin po na maintindihan natin ito kasi dito rin po nakasalalay kung ano tayo pagkatapos na tayo buhayin sa mga patay. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Doktrina po ito na nakasalalay doon kung ano yung ating kahihinatnan pagdating ng araw na tayo rin bilang mga mananampalataya na matay. Will there be a body resurrection? So ito po ang ating titingnan. So ating pong unawain, Jesus also rose from the dead in a physical human body. Subalit itong human body na ito kakaiba na because it was made perfect, no longer subject to weakness, hindi na po ito mapapagod, hindi na po ito magkakaroon ng sakit, at hindi na po ito mamamatay. Ayan. So, he demonstrated repeatedly to his disciples that he does have a real physical body nung siya'y nabuhay. In fact, mababasa po natin sa Luke 24:39, ano po ang sabi ng Panginoon? And this was after the resurrection. Ang sabi niya, see my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit, take note, a spirit has not flesh and bones as you see that I have. So natakot po yung mga alagad Ayaw pong maniwala na siya yun So anong ginawa ng Panginoon? Pinakita po niya ang kanyang paa. Ang sabi niya, hawakan ninyo. Pinakita ang kanyang kamay, hawakan ninyo. Ayan, hawakan ninyo ako at makita ninyo. Sabi niya, ang espiritu'y walang laman.
at walang buto. Pero ako, hindi ganon. So he is showing them and teaching them that he has flesh and bone, and it is not merely a spirit without a body. Hindi po siya hallucination. Kaya ito po yung magpapatunay, mga kapatid, ng proof of a resurrection. Na he resurrected from the grave in bodily form. Nawala nga po siya dun eh. Wala po namang nakita. Alam niyo po, mga kapatid, pwede ngang dengue na lang yung resurrection eh. Na kahit may nakita ang mga soldiers na katawan doon at nabubulok ng mga buto, pwede lang sabihin, ay, nung nag-bodily resurrect naging ano na siya, naging espiritu na. Nandyan yung kanyang katawan, pero yung kanyang espiritu ay nakita namin. Pero hindi ganun ang kwento, mga kapatid. Talaga pong ang nabuhay ay ang ating Panginoong Jesucristo, yung mismong kanyang katawan ay nawala sa libingan, at ito po ang nakita ng mga alagad. And another evidence is this. Ano po ang sabi? They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them. Luke 24 na po ito, mga kapatid. John chapter 20 na po ito. John chapter 21. And this was after the resurrection. Amen? Kumain po ang Panginoon. No po? Nakikain po ang Panginoon. Binigyan po nila ng isda. No? Kumain po sa harapan nila. So, ayan po yung mga talata. Basahin nyo po yan and you will see that when Jesus was resurrected from the dead, the apostles saw him in bodily form. Ang tanong, noong umakyat siya sa langit, ano ang kanyang itsura? Yan. Noong umakyat na po ang Panginoon, anong itsura niya? John 16:28. Sabi po ng Panginoon, I am leaving the world and I am going to the Father. Yun po ang sabi niya, John 16:28. The way in which Jesus ascended to heaven was calculated to demonstrate the continuity between his existence in a physical body here on earth and his continuing existence in that body in heaven. At ilang mga verses po ang ating babasahin dito. After Jesus had told them that, sabi po ng Luke 24:39, ganito po ang ating mababasa. Sabi ng Panginoon, "Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see a ghost that not have flesh and bones, as you see I have." Diba? So we read also in Luke Gospel that Jesus led them out as far as Bethany, out to the vicinity of Bethany. He lifted up his hands and blessed them. Nakita po ng mga alagad, dinala po ng Panginoon ang mga alagad palabas ng Betanya, At tapos po, iniunat niya ang kanyang kamay at pinagpala sila. And while he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Ito po yung huling account ng paglisan ng Panginoon. Nakita po siya in bodily form ng mga alagad sa kanyang pag-akyat sa langit. Mababasa rin po natin to in the book of Acts, sa sulat na po ni Lucas in the book of Acts, chapter 1, verse 9. Sabi po, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. Amen? So all of these verses taken together show that as far as Jesus and his human body is concerned, it was like ours in every respect before his resurrection and after his resurrection. It was still a human body with flesh and bones, but it was made perfect. The kind of body that we will have when Christ returns and when we are raised from the dead as well. Amen? So ito po yung doktrina. Malinaw po ito, Kapag tayo po'y namatay, ay nabuhay na maguli sa mga patay, ay babaguhin po tayo to perfection. Pero there will be a new body. May bagong katawan. At ito pong katawan na ito, katulad po ng nangyari sa Panginoon, ay recognizable Hindi po ba?
Nakitang may kamay, nakitang may paa in human form. Ayan. So makikita po natin, Jesus has a human body. Pangalawa po na ating pagtutuunan ng pansin, Jesus had a human mind. Ayan. So ano pong ibig sabihin ito? So the fact that Jesus increased in wisdom in Luke chapter 2 verse 5 o 2:52, patunay po ito na He grew in human wisdom. No. It says that He went through a learning process just as all other children do. He learned how to eat, He learned how to talk, how to read and write, and how to be obedient to His parents. Kaya po marahil hindi ipinakita yung mula sanggol hanggang edad 12. Ano po? Andun yung mga proseso kung saan nagsimula siyang magsalita ng unang wika. Gumapang, umupo, tumayo, just like any other human. Kaya lang po, mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoon ay tumalino. He grew in wisdom. Pinatunayan po ito sa edad na 12 nang siya po'y nakipagtalastasan doon sa mga marurunong na tao doon sa templo. Ano po? At katulad po ng lahat ng uri ng sanggol na ipinanganganak, he grow in wisdom and learn how to talk, probably learn how to write. Ano po? Ang Panginoon po ay natutong magsulat. Bakit po? Naalala niyo po ba doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya? Ang Panginoon sumulat sa buhangin. Hindi po natin alam kung ano yung sinulat ng Panginoon, but he learned how to write. Hindi po illiterate ang Panginoon. Dumaan siya sa proseso ng pagtuturo ng kanyang mga magulang and how to be obedient to his parents according to Hebrews chapter 5 verse 8. And this ordinary learning process was part of the genuine humanity of Christ. Amen? So we also see that Jesus had a human mind like ours when He speak of the day on which He will return to earth. But of that day, on that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po ba talaga alam ng Panginoong Jesucristo kung kailan siya babalik dito? Ano po? Siya yung babalik. So marahil po at this point in time ay hindi pa niya alam ang bagay na ito sapagkat yung fulfillment ng purpose niya pagpunta rito ay hindi pa naman na-fulfill. Amen po ba mga kapatid? It only shows His humanity, it only shows His limitation as human during the time na siya po in human body. But after He was perfected, mga kapatid, after His resurrection, ay iba na po ang usapan nun mga kapatid. Siya ang babalik, alam na po niya yon. Nakuha niyo po ba? Minsan po mahirap ipaliwanag yung Mark 13:32, pero yun ang aking pananaw. In human body, during that time that He was not yet crucified and was not yet resurrected from the dead, that is but a reality. Hindi naman sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Or hindi naman alibay yan, sinasabi niyang yan. So, yan po ipalatandaan na in His humanity, there was probably some things pertaining to things that will happen after His resurrection na He doesn't want to divulge. Or maybe, di ba, may mga pagkakataon nga rin na sa panahon ng kanyang pagpapagaling, sinasabi ng Panginoon, huwag mong ipagkakalat ito. Huwag mong ipagsasabi ito. May mga himala na ginawa ang Panginoon sa mga tao na inilihim niya. Marahil ganito rin ang ibig sabihin ng talatang ito. I don't know. Pero that is how I look at it in that premise. Ano po? So, yun po ang aking pananaw. Jesus had a human mind and Jesus also had a human soul. Ano po? He went through a learning process. He learned to eat, to walk, to eat, and susunod nga po, he also had a human soul, and human emotions. Kasi kapag naging
tao at nagkatawang tao at siya'y tao, lahat ng mga bagay na meron tayo bilang tao ay nasa sa Kanya. Human soul and emotions. We see several indications that Jesus had a human spirit or human soul. No? Kung dichotomy stand ninyo, pwede po yung soul or spirit na nagpapalit. No po? Pag trichotomy naman, nasa Kanya yung human soul at yung human spirit. So just before His crucifixion, ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Bago po ang Kanyang crucifixion, my soul troubled. Now is my soul troubled. John 12:27. Tapos po sa John 13:21, ano po ang sabi? When Jesus had thus spoken, He was troubled in spirit. Ayan, ilang beses po binanggit yung word na troubled. Ano po bang ibig sabihin niyang word na troubled dyan? Ano po? So, sa Panginoong mismong bibig nanggaling yan. At palatandaan po ito na ang ating Panginoon ay may human emotions. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng troubled? The word troubled represent the Greek term taraso, a word that is often used of people when they are anxious or suddenly very surprised by danger. So, yun po yung word na yan. So, moreover, before Jesus' crucifixion, as He realized the suffering He would face, He said, ano po ang sabi niya? Matthew 26:28, my soul is very sorrowful, even to death. Kaya nga po yung hardin ng Gethsemane, ano po? Yung kanyang panalangin doon, alam niyo po, halo-halo yun eh. Halo-halong emotion yun. Alam ng Panginoong Jesucristo na bilang tao, napakabigat yung physical pain na kanyang daranasin. Napakabigat nung physical na pagdurusa at yung sakit ng mga hagupit. Alam niya yun, na daranasin niya. Pero hindi lang po yun. Alam niya kung gaano kabigat yung papasanin niyang kasalanan ng sanlibutan. Alam niya kung gaano kabigat ang pagtubos na gagawin niya sa kasalanan. Yun po ang nagpapatindi ng sorrow, even to death, ng ating Panginoon. So, kung atin pong i-analyze, Jesus had a full range of human emotions. In fact, ano po ang sabi? He marveled at the faith of the centurion. The word marveled. Ano po ibig sabihin nun? Namangha. No? Namangha po siya sa pananampalataya ng centurion. Ano po? So, sa kamatayan po ng kanyang kaibigang si Lazaro, John 11:35, ano po ang sabi? He wept with sorrow at the death of Lazarus. And when he prayed with a heart full of emotions, ang sabi po, for in the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to Him who was able to save him from death. And He was heard for His godly fear. Hebrews 5:7. Kaya, makikita po natin, lahat ng human emotions nasa Panginoong Jesucristo. Ini-imagine ko rin po, wala lang po ako makita na ang Panginoon humalakhak eh. Di po? O yung talagang kinilig sa pagtawa. So, nasa Kanya po yun. Nasa Kanya yung paghanga, yung pagka-marvel doon sa pananampalataya ng centurion. So, imagine ninyo kung anong human emotions meron ka. Ganun po ang Panginoon. At ang conclusion po kung bakit ganun ay para maintindihan niya tayo. At kung meron pong makakaintindi sa lahat ng mga bagay na nararanasan natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi danas na danas niya ang lahat ng ito. Hindi po siya isang malayong Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin, kundi isang Diyos na nagkatawang tao para maranasan ang lahat ng ating mga damdamin, human emotions, physical na kalagayan. Amen?
Hindi lang po yun, alam niyo po mga kapatid, yung people near Jesus saw him as only a man. Ano po? Marami pong mga tao nakapaligid sa Panginoon. They saw him only as man. Wala po silang idea na behind this man, the nature of the Lord Jesus Christ is also God. They only saw him as only human. Katulad po ng mga iglesia ni Kristo, ng ibang mga pananampalataya, ng ibang relihiyon. They only look at Jesus as man. Matthew reports an amazing incident in the middle of Jesus' ministry. Even though Jesus had taught throughout all Galilee, healing disease and every infirmity among people, dahil po dito, the great crowds followed him in Matthew 4:23-25. When the Lord Jesus came to his own village, the people who had known him for many years did not receive him. Kaya kung makikita po ninyo, naikot na ng Panginoon ang Galilea. Naikot na niya sa pagtuturo, sa pagpapagaling ng mga may karamdaman. Napakaraming mga tao na ang sumusunod sa kanya nung bumalik na siya ngayon sa kanyang sariling bayan. Yung mga tao na nakakita sa pangyayaring ito, hindi sila naniwala. And when Jesus had finished these parables, he went away from there and coming to his own country, he taught them in their synagogue so that they were astonished and said, "Where did this man get his wisdom? And where did he get these mighty works?" Hindi ba anak ito ng karpinterong si Jose? At hindi ba ang nanay niya yung tinatawag na si Maria? At hindi ba yung kanyang mga kapatid ay si Santiago, si Jose, si Simon at si Judas? And are not all of his sisters with us? Where then did this man get all of this? And Matthew 13, ano po ang sabi? And they took offense at him. And he did not do many works there because of their unbelief. Nakuha niyo po? Galilee accepted him, but the village of Nazareth don't believe him because they saw Jesus only as man. Yan. So this passage indicates that those people who knew Jesus best, meaning the neighbors with whom he had lived and worked for 30 years, saw him as one more than an ordinary man. Maybe they saw him as a good man, no doubt. And maybe they saw him as fair, kind, truthful, but certainly they did not saw him as God. A God that could work miracles, and certainly not God himself in the flesh. They just saw him as mere human being. Although, tomorrow we will be discussing the deity of the Lord. Pag-aaralan po natin yung pagka-Diyos. Bukas pa naman yon. Pero dito po sa kalagayang ito ng Panginoon, makikita po natin na yung mga tao talagang they saw him as human. At yun lang. They only saw him as only a man. So, for the first 30 years of the Lord Jesus Christ, bago siya nagsimula ng ministry, human being, as a human being, namuhay siya ng normal na tao. The first 30 years of his life, Jesus lived a human life that was so ordinary that the people of Nazareth, who knew him best, were amazed that he could teach with authority and work miracles. So, ano pong ibig sabihin nito? Ano pong napansin natin? So, they knew him. He was one of them. Kung ano sila, ganun ang Panginoon. The only difference ay mabait siguro siya, hindi siya palamura, hindi siya lasinggero, hindi siya katulad ng mga masasamang mga tao. Maybe that is what separates him from them. But they do not know
that the Lord was God. They just knew Him as one of them. So, ano po ang sabi nila? He was the carpenter's son. Matthew 13:55. And He was Himself a carpenter. Baka nga yung iba, nakapagpagawa pa sa Kanya, nakapagpagawa pa ng kung anong carpentry work. Ano po? They only saw Him as ordinary. Ordinary that they could ask, where then this man get all this? And John tells us in John 7:5, even His brothers did not believe in Him. Amen? Kaya, at that point, mga kapatid, sa krus, kanino niya ibinilin si Maria? Ibinilin po niya si Maria, hindi sa kanyang mga kapatid eh. Binilin po niya si Maria kay John. Kay John the Beloved. Kasi during that time, in the early years of the ministry of the Lord Jesus, pati ang kanyang mga kapatid, hindi naniwala sa Kanya. But after the resurrection, ibang storya na yon. Nang bumaba ang Holy Spirit, then even the family of Jesus, even His brothers and sisters believed in Him. So makikita po natin ang mga bagay na ito. The question is, was Jesus fully man? Was Jesus fully man? He was fully man that even those who live and work with Him for 30 years, even those brothers who grew up in His household, did not realize that He was anything more than another very good human being. They apparently had no idea that Jesus was God come in the flesh. So, though the New Testament clearly affirmed that Jesus was fully man, just as we are, just as you are and anybody else, huwag po natin kakalimutan, He also affirms that Jesus was different from any other human in any other human katulad natin. No po? Because Jesus was without sin. And He never committed sin during His humanity. Jesus remained sinless. Yung sinlessness, He remained that point that He committed no sin at all. Though the New Testament clearly affirms that Jesus was fully human, it also affirms that Jesus was different. And one important respect that we need to acknowledge, He was without sin and He never committed sin during His lifetime. Kaya pag pinag-aralan na po natin yung atonement, ang linaw naman po noon, yung failure ni Adan, kung si Adan po mga kapatid ay hindi naman nagkasala, he will be just like the Lord Jesus. He will be just like Him. Problema, di nga po ganun ang nangyari. Kaya ang Panginoong Jesucristo, yung pangalawang Adan, ay kailangan mamuhay bilang perfect human being. Because only perfect human being will accomplish what Adam failed to accomplish. Amen? So ayan po mga kapatid, bukas po atin naman pong tatalakayin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pagka-Diyos. So tayo po ay saglit na tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa iyong pagbibigay sa amin ng mga katuruan na amin pong pinagbulay-bulayan. Papasalamat po kami sapagkat alam namin, Panginoon, na ang aming Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, hindi lamang para sa katubusan ng aming mga kasalanan, bagamat alam naming iyon ang pinakamahalaga. Nagkatawang tao siya para magbigay ng halimbawa sa amin. Nagkatawang tao siya para maramdaman ang aming mga nararanasan, ang aming mga damdamin, ang aming mga emosyon. At dahil doon, alam po namin, lahat ng mga bagay na dinadanas namin, hindi lang alam ng aming Panginoon,
kung hindi nararamdaman at nakikisimpatya siya. Kaya nga po, Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na ito. Ang pagkaunawa po ng bagay na ito, magbibigay lalo sa amin ng malaking kapayapaan sa buhay. Na dahil ang aming Ama, ang aming Panginoon Ama, ay nagkatawang tao, nalalaman niya po ang aming mga pinagdadaanan. At alam po namin, Panginoon, alam po namin, Ama, na hindi niya kami pagkakalooban ng mga bagay na magiging kabigatan sa buhay, na halos darating kami sa punto na kami susuko ng pagtitiwala at pananampalataya. Alam namin, Panginoon, you allow us sometimes to reach the point of inability. Darating kami sa panahon na talagang wala namang kami magagawa. At doon po sa mga pagkakataong yon, ang kapangyarihan mo ay lalong nahahayag. Marami pong salamat, aming Diyos. Salamat po sa mga mensaheng aming narinig. Akayin mo kami, Panginoon, sa malinaw na pagkaunawa ng mga mensahe ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang kapurihan, ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po, mga minamahal na mga kapatid. Magandang araw po kay Nanay Elisa Silla. Magandang araw po sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at ang inyo pong sambahayan ay patuloy na pong sumagana sa biyaya at kakasa ng Panginoon. Magandang araw din po kay kapatid na Lani Tulagan, kay Atinene Enriquez, kay kapatid na Carol Forbes, kay Mariví Frias, kay Atinene Enriquez, kay kapatid na Ami Santos, kay kumaring Ami Santos, kay kapatid na Joy Lapid, magandang araw sa inyo. Kay kapatid na Miriam Galvan, magandang araw sa inyo. Kay Tito M.A. Paredes, kay Ate Yoli Kerubin, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Kuya Eric Maynez, kapatid na Jeng Eusebio, Tatay Jerry Ulaes, and Nanay Belen Ulaes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Agi Victa, Ate Leslie Tamundong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Maribeth Eusebio, kay Ate Mirna Sinfuente, kay Ai at kay Eric Advincula, kay kapatid na Annalisa Jimeno, magandang araw sa inyo. Kay Ate Nenita Creus, kay Lily Camyalu, ayan, kay Ate Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Vanji Magnaye, kay Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kay kapatid na Elizabeth Sanchez, kay Ate Evelyn Cameros, kay Ate Mirna, kay Ate Mirna Sapitan, kay Ate Myra, Tita May, Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po sa mga kapatiran natin din sa Aristocrat, kay Kuya Larry Montiliano, pagpalain po kayo ng Panginoon, kay kapatid na Pete Paloma, magandang araw Pete Paloma, kay Kuya Nicandro Sarinas, si Kuya Nicandro ay taga-Medisyon po pala, magandang araw po sa inyo, kay Pastor Albert Lopez, kay Ate Cora Dolor, magandang araw po. Kay kapatid na Reginald Vito. Ito po yata si kapatid na Reginald ay taga Marinduque, kung di ako nagkakamali. Yan, may mga kapatiran din po tayo sa Marinduque. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Nanay Elong Santarin. Ayan, Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ayan, Nanay Engay Hinido, Nanay Engay, magpalakas po kayo. Patuloy po kayong kasama sa aking prayer. Ganon din po ang kakang Loli Atanasio. Magandang araw po sa inyo, kaka. Patuloy po kayong magpalakas sa Panginoon. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Cora Dolor. Ayan, Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Kapatid na Achel Mendoza, magandang araw po. Kapatid na Ruben Manabay. Ayan, sa akin pong inaanak na si Oswald Luarca, magandang araw sa iyo, inaanak. Pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po ang kapatid na Paz de la Cruz at Tinora de la Cruz. Ayan, kapatid na Jane Bawar at Pastor Anthony Bawar, magandang araw sa inyo. Ate Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas. See you po mamaya sa atin pong prayer meeting, mga kapatid. Sa prayer meeting ng Winnipeg Unida.
Ayan, marami pong salamat Ate Pearly Villanueva sa patuloy pong panonood. Kapatid na Praise Sombrero, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Ided Orense, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid, dyan po sa Noveleta. Kapatid na Darren, pagpalain ka ng Panginoon. Darcese, pagpalain kayo ng Panginoon at ang iyong sambahayan. Ang buong sambahayan ninyo ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Sabi ni Annalisa Jimeno, Bishop, feeling ko ay pumasok ako sa seminary school. Ayan, para daw po kayo nasa seminaryo ngayon. Alam nyo, nahihirapan ako mga kapatid. Kasi po, araw-araw. Alam nyo po ba na kailangan ko rin mag-review? Alam nyo po itong bagay na ginagawa ko, hindi po madali Pero, ayaan nyo po at ipagpapatuloy po natin ito. Hanggat dumadami po yung nanonood, okay lang po yan. Pero alam niyo po ba na marami nang umalis? Marami na pong hindi nanonood. Meron po tayong mga kaibigan na nagsabi sa atin, may mga nagsitigil panonood sa atin kasi po, hindi na po devotional daw yung kanilang napapakinggan. Hindi na raw po mga encouragement yung kanilang napapakinggan. In fact, hindi na po nila naiintindihan yung atin pong mga itinuturo. So, okay lang po yan mga kapatid. Ako po'y pastor ng UNIDA. At hindi po ako pastor ng interdenominational. Gusto ko lang po sabihin sa inyo ito. Gusto ko pong linawin. Hindi po ako pastor ng interdenominational. At ginawa ko po ang tinig ng pag-asa hindi para sa interdenominational. Ginawa ko po ito para sa mga kapatirang UNIDA. Wala po akong planong mag-alaga ng mga kambing. Ang aking pong layunin bilang pastor ay ang mag-alaga ng tupa. Kung maglalayasan ng mga kambing, wala po akong pakialam. Hanggat may mga tupang nananatiling gustong lumago at gustong umunlad sa kanilang buhay pananampalataya, ay gagawin po natin ang bagay na ito. Ayan, so kung kailan po natin matatapos ito, palagay ko hindi na ito matatapos kasi napakahabang aralin po ang doktrina. Para po ito ay bilisan at madiliin, I doubt, no po. Kaya bear with me. Total, nandyan na rin lang tayo, nandyan na rin lang kayo. Wala naman po ako nakikitang nagdodoktrina pa. Pangangatawan na po ng inyong lingkod ito. Ano po? This will be my new battle cry. We will continue to uphold and teach the message ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po ang atin pong gagawin. Ate Del Sauler, magandang araw po. At Kuya Eddie, kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Kapatid na Agnes Causaren, kapatid na Ninita Magtasa, kapitbahay, magandang araw sa iyo. Ate Elisa Banasihan, magandang araw po. Ayan, so natutuwa po ako ang mga pamilya Silya ay talaga pong nanonood sa atin. Ano po, God bless po. Ayan, so ganun din po kay Ate Gina Medalla, magandang araw po. Kay kapatid na Lita Cortez, magandang araw po. Kay kapatid na Sara Perez. Ayan, sino pa ba? Pastor Rainier Herodias. Ayan, at Nanay Belen Olaes. So pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At patuloy po nawa na sumagana ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Kuya David Sarte Manipol, magandang araw din po sa inyong lahat. So bukas po ay Thursday na, Wednesday na po ngayon, midweek service na po ng mga simbahan. Marami po ako nakita kanina sa Facebook na mga nagla-live na mga churches. Natutuwa naman po ako dahil po talaga pong kinakapitalize po ng mga simbahan ngayon ang paggamit ng social media para po sa pangangaral. Alam niyo po mga kapatid, ito pong social media ay lagi po nating tingnan bilang two-edged sword. Ano po, ibig sabihin, yan po ay magkabilang talim. Meron po yang pwedeng gamitin sa kapakinabangan at pwede po yang gamitin sa kapahamakan. Ito pong social media ay pwede nating gamitin sa pangangaral or pwede rin naman gamitin yan sa walang kabuluhan. And many people and even pastors are so hooked with the social media na hindi nila nakikita na pwede po itong gamitin para sa ganitong kaparaanan ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo. So, ayan po mga kapatid,
Pastor Pete Paloma, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy po na ang biyaya, kalakasan ng Panginoon ang sumaatin at tayo po ay maturuan sa mga susunod pang mga araw ng aral ng banal na kasulatan. So ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.